Good day mga bossing. Meron tayong repair dito ngayon ng XRM 125Fi. Problema niya ay clutch lining siya mga bossing. Yung sinyalis na pudpud na yung clutch lining nito, yung ang hirap ng hatak niya. Pag naka-primera, di ba? Biniritan mo na ganyan tapos nakapakas sa kambyo. Tapos pag binitawan mo yung kambyo, di ba, dadamba yon. Ito hindi, ang lamya parang 50cc. Pero pag nakabuelo naman siya, okay naman mga bossing. So sliding siya. At ang nakita ko dito kung bakit ganito yung XRM 125Fi compare dun sa mga dekarburador na motorsiklo na XRM. Kagaya dito, Semi-Matic. Yung mga ganitong motor kasi na Semi-Matic, yung mga old unit, yung mga dekarburador kagaya sa XRM 125 110. Ito kasi 110, itong nandito sa bahay. Yung ganitong kakapal na clutch lining mga bossing pag sa dekarburador, okay na okay pa to mga bossing. Kahit yan, puting ka nga ng 20 years yan hindi ka pa magpapalit ng clutch lining. Basta hindi natutuyo ng langis mga bossing. Sa mga XRM, mga bossing na dekarburador, yung unang nasisira dyan, ito po yan, primary clutch. Sobrang lalim na po ng hukay niyan, pero yung clutch lining niya dun sa dekarburador, kahit medyo manipis na, kumakagat pa mga bossing. Dito talaga yung isa sa mga problema. So balik tayo dun sa topic natin dun sa XRM 125Fi. Yan kung ganun mahina yung hatak niya, sa dekarburador kasi kung ganun yung hatak niya, mahina na sa arangkada, ang una mong titignan doon yung kanyang primary clutch. Dito sa kanyang clutch bell, pudpud na po yan mga boss. Yan sobrang lalim na ng hukay niyan. Alam nyo na talaga na ito yung problema. Ito yung unang i-check nyo pag sa mga dekarburador. Pag sa FI naman mga bossing, yung clutch lining niya talaga parang doon sa mga naka-manual clutch. Alam nyo kung bakit mga bossing nasabi ko. Mayroon po kasi yung rad yan mga bossing, ito po. Meron po kasing yan, ganyan parang rad na yan, lagayan ng yan, spring. May spring po yan para tumulak sa clutch lining natin. Ito siya, yan Kaya pag napupud na yung clutch lining natin, yan ito na yung nagdidikit na po yung clutch lining natin, dalawa na ganyan yan Kahit sobrang tigas ng spring nyo, hindi niya mapipress yan kasi meron siyang yung rad na yan parang limiter niya ba, talagang palitin na para mapansin nyo na palitin na yung kanyang lining. Kahit sobrang tigas ng spring nyo dyan, hindi niya mapipress yan. Kaya yung clutch lining natin, mayroon siyang play, sliding siya. Yun siya. Nag-gets nyo ba yung mga bossing yung sinasabi ko? Ito, tinignan natin kanina, halos magkadikit na siyang ganyan Ganyan na siya. Yan dikit na siya mga bossing. Pag inikot natin tong clutch lining sa loob, nag-i-slide na po siya. Alam nyo ba yung manual clutch, pag pudpud na yung lining nyo, alam nyo talaga na sliding siya. Ganun din to mga bossing Pan-checking sa kanyang primary clutch, okay naman siya mga boss. Pero mas maganda mga bossing sana, yung stock pa rin na ilalagay natin clutch lining, yung genuine. Kaso ito hindi genuine yung pinakabit ng may-ari. Nakabili na kasi. Madaling mapudpud yung mga ganito. Kulay pa lang Pero naman, wala pang na-experience na XRM na nasisira yung kanilang friction plate at clutch boss. Kasi nga, Semi-Matic siya. Ang unang nasisira talaga dyan ang sumasalo lahat itong kanyang primary clutch. Marami na kasong nabaklas na XRM, pero okay pa yung mga friction plate at yung clutch boss niya. Not like dun sa manual clutch talaga na talagang nasisira siya. Lalo na pag hindi maganda yung clutch adjustment. Yun lang mga bossing, paki-correct na lang po ako mga bossing, o kaya naman ay paki-tagdagan na lang po sa comment section yung mga mas magandang explanation nyo dyan mga bossing. Hindi naman tayo mekaniko mga bossing, nagdi-DIY lang tayo.